Simulan na natin ang balita. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Naniniwala si Senator Erwin Tulfo na kaya nahihirapan isulong ang panukalang batas na magbabawal sa political dynasties dahil Kongreso mismo ang nakikinabang dito. Nahihirapan na niyang isabatas ang anti-political dynasty dahil magkakamag-anak din ang mga nasa Kongreso. Sa isinagawang pagdinig sa Senado, kinwestiyon ng Senador ang malabong definisyon ng political dynasty sa Article 2, Section 26 ng 1987 Constitution. Anya, dapat ay naging malinaw sa saligang batas ang saklaw at limitasyon ng terminong ito upang hindi maabuso. Sinasabi po niya sa Constitution, depende sa Congress. Lumalabas po ngayon, ayaw po at nahihirapan po ipasa dahil may mga kokontra po rito. Yung gray area na ito, doon pumasok yung mga itong mga families, itong magkakamag-anak. Kaya po marami tayong ganito ngayon. Hataw Balita ngayon! Umabot na sa 14,000 mga pasyente ang nakinabang sa zero balance billing batay sa ulat ng Department of Health o DOH. Higit 2,000 sa mga ito mula sa East Avenue Medical Center. Higit 12,000 naman sa Eastern Visayas Medical Center. Ayon sa Pangulo, kailangan pang palakasin ang pagbibigay ng tamang impormasyon sa programa na ito ng gobyerno. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kahit papaano ay umuusad ang Zero Balance Billing Program ng pamahalaan at iniutos niya sa DOH na pabilisin ang proseso nito sa naturang programa. At malaking bagay dyan, kaya ikalat ninyo ito, word of mouth. Kasi yung mga ibang pasyente sinasabi, wala kayong binabayad, meron palang ganyan. So ikalat natin, palaman natin sa lahat ng tao para hindi na sila nagdadalawang isip na magpatingin, magpagamot at magpagaling. Hataw Balita ngayon! Napansin naman ng People's Budget Coalition ang pagtataas ng pondo para sa ayuda-based politics sa mga nakalipas na taon. At habang tumataas ang pondong nakailangan sa mga programang ito, nababawasan umano ang para sa mga institutionalized social amelioration program gaya ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Isang alyansa ng civil society organizations ang People's Budget Coalition na nagre-repaso sa pambansang pondo taon-taon. Obserbahan po natin ang nangyayari po ay lumalaki yung budget para sa mga patronage politics na tinatawag. So ito po yung mga ayuda na very clientelistic yung approach. Halimbawa, nandito po yung AIX, yung TUPAD at yung MAIFIP, yung mga medical assistance. At the same time, ang binabawasan po ng budget ay yung mga rules-based na social protection. Halimbawa, yung budget ng PhilHealth na babawasan po, last year na zero out pa nga siya. Items like yung 4Ps, Hataw Balita ngayon! Target naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at ng Department of Budget and Management o DBM na makapagtayo ng isang Relief Production Center sa Mindanao ngayong taon. Ayon sa DSWD, bahagi ito ng adaptation plan kaugnay ng nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na new normal ng bansa dahil sa kalamidad, gaya ng nagdaang mga bagyong Krising, Dante at Emong. Target ng ahensya na may akyat pa sa 4 na milyon ang national stockpile ng family food packs na kasalukuyang nasa 3.2 million ang bilang. Nagpakita naman ang positibong pagsuporta sa Budget and Management Secretary Amena Pangandaman at nagbukas na makikipag-usap kay Secretary Gatchalian kung magkano ang kakailanganin nitong budget sa pagpapatayo ng warehouse sa Mindanao. Kasi right now, our Mindanao Center is being catered by the Visayas Center, which is Secmina, taga Mindanao siya. So she understands fully the importance of creating another such setup, whether mag-umupa muna tayo or
or may humiram muna. Ang importante magkaroon na tayo sa mabilis na panahon ng ganitong klaseng production center sa Mindanao. Sana masimulan natin within the year, at least yung infrastructure. Oo, at ma-order na siguro yung mga equipment na kinakailangan. Actually, yan, sabi ko nga, kung meron na tayong lote ngayong 2025, baka pwede na natin mahanapan ng initial budget para masimulan na natin yun ang sa Mindanao natin na warehouse. Hataw Balita ngayon. Tiniyak naman ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na hindi matitigil ang ayuda sa mga piling benepisyaryo ng mga programa ng pamahalaan. Ito'y kaugnay ng Zero Budget Allotment para sa Kaposang Kita Program o AKAP. Sa 2026 National Expenditure Program ay kay Secretary Gatchalian nananatiling handa ang ahensya na tugunan ang pangangailangan ng mga Pilipinong nangangailangan ng ayuda ng pamahalaan. Sakali namang maubos na ang natitirang 11 billion pesos budget ng AKAP, may iba pang programa ang ahensya na maaaring pagkunan ng pondo. Nakahanda rin ang ahensya anya ang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS at Emergency Cash Transfer na parehong nakalaan upang agad na matugunan ang biglaang pangangailangan ng mga pamilyang apektado ng sakuna, krisis at maging iba pang emergency. Baka nakakaligtaan or ma-misunderstand. Bukod naman sa AKAP, may AICS tayo. Meron tayong emergency cash transfer. So meron tayong ibang mga social protection na pondo na pwede natin gamitin. Hataw Balita ngayon. Hindi magdi-deploy ng warship ang Philippine Navy sa mga ginawang aktibidad ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources gaya ng paghahatid ng tulong sa mga mangingisda sa West Philippine Sea sa ilalim ng kadiwa para sa bagong Bayaning Mangingisda Program. Ayon sa Philippine Navy, trabaho ito ng PCG at BFAR dahil isa itong law enforcement support operation para tulungan ang mga mangingisdang Pilipino. Sa halip, nakatutok ang Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy at Air Force sa regular na maritime patrols at air surveillance sa Baho de Masinloc, Northern Islands, Benham Rice at Kalayaan Island Group. To provide support or kadiwa o yung tulong sa ating mga fisher folks. Hindi trabaho ng Philippine Navy yun. Hataw Balita ngayon. Nakarating na sa Philippine National Police Highway Patrol Group o PNP-HPG ang ulat tungkol sa mga nagpapanggap na force multiplier ng HPG. Ayon kay HPG spokesperson, Police Lieutenant Dave Malang, nakarating na sa kanilang tanggapan ang ginagawang pag-recruit ng Highway Patrol Group Force Multiplier Incorporated. Naniningil umano ang mga ito ng 750 pesos para sa membership fee at uniform at panibagong 350 pesos naman para sa identification card. Hindi lehitimo ang volunteer ng HPG ang naturang grupo at suspended na rin anya ang registration ng mga ito sa Securities and Exchange Commission o SEC noong pang 2010. Sasampa naman ng HPG ng kaso ang grupo. So far ma'am, dito po sa issues po natin patungkol po sa pangalanan na po natin, yung nagpapakilala pong Highway Patrol Group Force Multiplier Incorporated, wherein nagkaroon tayo ng isang complaint dito po sa parte po ng Antique na kung saan ay meron pong, ito pong nabanggit po nating grupo ay nangongolekta di umano po ng membership fee at pagpapagawa po ng ID. Makipag-ugnayan lang po sila sa ating pong opisina para po alamin kung ito po ba ay accredited po o hindi. At pangalawa ay malaman din po namin through their complaints, mapa-online man po yan or through text or personal, na ito po mga grupo po na to, whether they are accredited or hindi, kung sila po naman po ay sumobra sa limitasyong pinataw po o napagkasunduan ng PNP-HPG, ito po ay ating pong kasuhan na kung ano po ang nararapat po na kaso po. Hataw Balita ngayon. Natunto naman ng Philippine National Police kahapon sa lungsod ng San Juan ang may-ari ng Sports Utility Vehicle o SUV na isang negosyante na gumagamit ng wangwang. Ayon kay PNP Highway Patrol Group spokesperson, Police Lieutenant Dave Malang,
papanagutin ng PNP ang mga motoristang gumagamit ng wangwang. Ito ay kaugnay ng social media posts ni Senator J.V. Ejercito na may nakasabay siyang SUV na tila nambubuli sa kalsada dahil sa paggamit ng malakas na wangwang. Depensa umano nito na hindi siya ang gumagamit ng wangwang. Ito pong darating na Friday na napag-usapan po ng ating pong regional chief ng NCR na isusurrender mismo po ng may-ari yung wangwang po na ito at lahat po ng mga consequences ay kanya naman din pong tatanggapin. Yes, he will face or he or she will face the consequences patungkol po dun sa tinatawag po nating Presidential Decree 96 or yung use of illegal sirens no po. At muli no, aantayin po natin yung kanya pong pakikipag-coordinate po natin once po na matapos po yung kanya pong trabaho po dito po sa Batangas. Hataw Balita ngayon. Nagpapaalala ang DOTR sa publiko na ipinagbabawal ang hoarding ng beep cards at muling pagbibenta nito sa mas mataas na halaga. Maaari ito mauwi sa 15 taon na pagkakakulong at multang 2 milyong piso. Batay ito sa umiiral na batas ayon sa Republic Act 7394, Republic Act 7581 at ang Republic Act 11967. Sa ngayon, niririsolba pa ng DOTR ang issue sa kakulangan ng mga beep cards kung saan isa sa mga plano ang pagbubukas nito sa iba pang provider bukod sa beep. Hataw Balita ngayon. Inaatasan ng Department of Transportation ng DOTR ang lahat ng mga airline na magbigay ng timely at accurate na updates ng flight schedule ng mga pasahero. Ayon sa DOTR, ang delayed announcement sa pagbabago o cancellation ng mga flight schedules ay magdudulot ng malaking inconvenience sa mga pasahero. Nakakasira rin ito sa kanilang plano at nakakadagdag sa gastos para sa pagkain at maging sa accommodations. Batay nila si Air Passenger Bill of Rights, partikular sa Sections 8 and 11. Mandato ng mga airline ang agarang pagbibigay ng impormasyon sa mga pasahero para sa pagbabago sa flights, delay at cancellation. Mandato rin ng airlines ang magbigay ng assistance sa mga apektadong biyahero kabilang na ang agarang refund. Hataw Balita ngayon. Nagbabala naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, sa publiko na mag-ingat sa mga peking dokumento na nagpapakita ng tila galing ito sa ahensya. Ayon sa BSP, nagpapakita ang mga ito ng BSP logo at mga pineking pirma para lokohin ang publiko upang makakuha ng pinansyal o personal na mga impormasyon. Pinapayuhan ang publiko na maging matalino at i-verify muna ang authenticity ng mga dokumento may kinalaman sa transaksyon. Magandang umaga, Ani. Magandang umaga, mga kasambahay. 32 criminal charges ang isinampa laban sa anak ng Crown Princess ng Norway na si Marius Borg Høiby. Ito ay matapos ang isang taong pag-iimbestiga ng pulisya sa mga krimeng kinasasamputan nito, kabilang na ang domestic violence at assault. Ito ang umahataw na balita ni Val Onya. Mariing itinanggi ng 28 anyos na anak ni Crown Princess Mette Marit ng Norway na si Marius Borg Høiby ang mga kasong isinampa laban sa kanya matapos ang isang taong investigasyon ng pulisya. Kabilang sa 32 criminal charges laban kay Høiby ay ang panggagahasa, kung saan kinuhanan pa umano niya ng video ang ilan sa kanyang mga naging biktima. Dagdag pa sa nabanggit na mga kaso ay ang domestic violence, assault at iba pang mga krimen. Plano naman ni Høiby na maghain ng not guilty plea sa pagharap nito sa hukuman sa susunod na taon. Kung sakaling mapatunayang guilty, posibleng mapatawan si Høiby ng hanggang 10 taong pagkakakulong. Sa pahayag ng Royal Palace, ipinaubaya na nito sa korte ang pagpapasya sa kaso.
Si Hoybee ay anak ni Crown Princess Mette Marit sa kanyang naunang relasyon bago pa siya ikinasal noong 2001 kay Crown Prince Haakon, ang future king ng Norway. Walang royal title si Hoybee at hindi kasama sa line of royal succession. Val Onia, humahataw sa balita ngayon. Nais ni United States President Donald Trump na alisin na ang mail-in voting sa bansa. Ngunit wala itong kapangyarihan na baguhin ang batas ukol sa halalan. Ito ang humahataw na balita ni Kath Carriedo. Noon pa may hindi na pabor si United States President Donald Trump sa mail voting dahil ito anya ay inaccurate, highly expensive at isang hoax. Kaya't muli niya itong binanggit at nais ng tuluyan tanggalin lalo na't papalapit na ang midterm elections. Sang-ayon naman dito si Andy Riley, isa sa mga representative ng Pennsylvania sa Republican National Committee dahil mahirap umanong matukoy kung dinaya ang mail-in voting. Suwestyon ni Riley na bumalik sa restricted absentee voting at pabor siya sa maagang pagboto sa mga halalan. Sa kanyang post sa Truth Social, hinimok ni President Trump ang kanyang partido na aksyonan na pagpapatigil sa mail-in voting. Gumagawa na rin ang kanyang mga abogado na executive order ukol dito. Ngunit walang kapangyarihan ng Pangulo na tuluyang alisin ang mail-in voting at maaaring questionin sa korte ang anumang hakbang na gagawin nito. Nakasaad kasi sa konstitusyon ang estado ang binigyan ng kapangyarihan na magtakda ng oras, lugar at paraan ng pagsasagawa ng federal elections. Ang Kongreso naman ang mayroong karapatang mag-override ng state election laws. Lumalabas sa pag-aaral na walang malinaw na bentahe sa Democrats o Republicans ang mail-in voting. Ngunit mas gusto ito ng political parties dahil maaari pa nilang kumbinsihin ang mga undecided o unmotivated voters na hindi bumoto na maaga para bumoto pabor sa kanila. Kath Carriedo, humahataw sa balita ngayon. Nagbabantay muli ang National Weather Center sa isang panibagong bagyo na namataang posibleng mabuo sa Atlantic Ocean. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Kasalukuyang binabantayan ng National Hurricane Center ang isang area ng disturbed weather sa Eastern Tropical Ocean dahil inaasahan na ito ay maaaring maging sumunod na tropical storm. Sinasabing maaaring mabuo ang tropical depression sa katapusan ng linggo habang ito ay gumagalaw patungo sa Windward Islands sa silangang bahagi ng Caribbean. Ang rehiyon ng potential development ay sa pagitan ng Windwards at Dominican Republic, subalit masyado pang maaga para sabihin kung saan patungo ang bagyo kapag ito ay na-develop na. Ayon sa mga forecasters, ang pag-displace ng area ng dry air sa ibabaw ng Atlantic ay makatutulong na palakasin ang anumang mga sumunod na bagyong mabubuo. Kamakailan lamang ay in-update ng National Oceanic and Atmospheric Administration ang seasonal forecast nito. Inaasahan ngayon ang 13 hanggang 18 named storms kung saan 5 to 9 ang maaari maging hurricane habang 2 to 5 ang maaari maging major hurricane. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Nanganganib na mawalan ng trabaho ang nasa 6.7 million Australians na naka-work from home. Ito'y bunsod ng paglaganap ng artificial intelligence na maaaring makagawa ng halos lahat ng trabaho sa anumang sektor. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Ipinahayag ng Australian Services Union o ASU na hihilingin ito sa Fair Work Commission na suportahan ang mga naka-work from home kung kinakailangan. Ayon kay Emmeline Gasque, National Secretary ng ASU, maituturing na magkasing halaga na ang work from home at pagtatrabaho sa opisina dahil normal na ito ngayon at permanenteng trabaho na ito sa Australia. Kaya't hiling ng Unyon na magbigay ng 6 na buwang pataan ang mga employer kung pababalikin sa opisina ang mga manggagawa. Subalit para kay Barnaby Joyce, Member of Parliament mula sa Liberal National Party, nanganganib mawala ng trabaho ang patuloy na nagtatrabaho sa bahay, lalo na at lumalaganap na ang Artificial Intelligence o AI. Higit na apektado ang mga clerical jobs. Kasama rin dito ang data entry at bookkeeping.
ayon sa Jobs and Skills Australia o JSA. Subalit iginiit ni Joyce na hindi naman kayang palitan ng AI ang mga electrician at plumber. Wala ring dapat ikabahala ang nasa cleaning, hospitality at iba pang trade jobs. Pahayag naman ni Barney Glover, Commissioner ng JSA, halos lahat ng trabaho ay maiimpluwensyahan ng AI. Inaasahang magiging mainit na paksa sa ginaganap na Productivity Roundtable sa pangunguna ni Federal Treasurer Jim Chalmers ang tungkol sa Artificial Intelligence. Danny De Leva, humahataw sa Balita Ngayon. Public service tayo para sa mga kababayan nating OFW. Magkakaroon ng libreng medical consultation para sa mga kababayan nating overseas Filipino workers sa Oman. Samantala, naglabas naman ng listahan ang Philippine Embassy sa Brunei ng newly arrived passports na ready na for release. Ito ang umahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Magkakaroon ng libreng medical mission para sa mga kababayan nating OFW sa lugar. Gaganapin ito sa August 29 alas 7:30 ng umaga hanggang alas 12:30 ng hapon sa Embahada ng Pilipinas. First come, first serve basis ito kaya't mag-register na sa tinyurl.com/August libreng konsulta. Iniimbitahan naman ng mga kababayan natin sa New York sa isang forum hinggil sa pagnenegosyo. Ito ay may temang The One Guide to Business Philippine Innovation from Vision to Six Figures. Gaganapin ito sa August 28, alas 5:30 ng hapon hanggang alas 8:30 ng gabi sa Kalayaan Hall ng Philippine Center sa New York. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa tinyurl.com/Vision to Six Figures. Para naman sa mga kababayan natin naghihintay ng release ng kanilang passport sa Brunei, naglabas ang Embahada ng Pilipinas sa nasabing bansa ng listahan ng mga newly arrived passports. Maaaring i-claim ang inyong mga passports mula Linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag kalimutang dalhin ang inyong lumang passport at resibo. At para makita kung available na for release ang inyong mga passports, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Brunei sa facebook.com/PHinBrunei. Samantala, inanunsyo ng Philippine Consulate sa Chicago na sarado ang kanilang opisina sa September 1. Maaari namang tumawag sa 312-810-3019 kung may emergency. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Houston, Texas, ako si Sunny Cos. Magandang araw po. Isang lady rider ang sugatan matapos bumangga ang kanyang minamanehong motorsiklo sa paparating na tren ng Philippine National Railways o PNR sa bypass road ng Barangay Bukal, Calamba, Laguna City kahapon. Pasado alas 5. Sa video, makikita na pinipigilan ng mga tauhan ng Public Order and Safety Office o POSO ang paparating na motorsiklo, ngunit tuloy-tuloy pa rin ito sa pagtakbo. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng POSO at City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO Calamba City na siyang nagdala sa biktima sa pagamutan. Sa ngayon, nagpapagaling na ang biktima sa JP Rizal Hospital dahil sa tinamong sugat. Hataw Balita Ngayon. Nais na matutukan ng Department of Interior and Local Government ang pagkakaroon ng karagdagang vehicle sa Quezon Province upang makasabay sa Unified 911 system sa bansa. Nang sa gayon, mabilis naman na makapagre-responde ng Philippine National Police sa oras ng pangangailangan. Si Shepet Cablaida, humahataw. Pagdadagdag ng patrol vehicle at ambulansya sa Quezon Province ang isa sa nakikitang solusyon ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya para sa mabilis na pagresponde ng Philippine National Police sa mga tumatawag sa emergency hotline. Ito ay sa layuning makasabay ang probinsya ng Quezon sa pagbubukas ng Unified 911 System o 5-minute response time sa bansa. Ako po ay maglalabas ng order na pumili na ng mga sasakyan ng mga polis at ambulansya para sa lalawigan ng Quezon para hindi tayo makaya sa ating mga tao.
Binigyan din ni Remulla ang pagtanggal ng patong na presyo ng mga binibiling fire truck ng Bureau of Fire Protection o BFP mula sa dating 15 milyong piso bawat unit, ngayon ay 13 milyong piso na lamang. Nagkabidding po kami ng fire trucks. Kung dati pong 15 million isang fire truck, ginawa po namin 13 million na lang. Eksakto ng fire truck na nasa likod natin, na nandiyan dyan, eksakto po niyan. Binaba namin ng 2 milyon ng presyo sa isang dahilan lamang. Sinabihan ko ang lahat ng supplier, sinabihan ko ang Bids and Awards of Committee ng BFP. Tanggalin nyo ang patong sa lahat na inyong kontrata. Walang tatanggap habang ako'y kalihim. Sa ganong pamamaraan, at least makakabili tayo ng mas maraming unit na fire truck. Japet Cablayda, humahataw sa balita ngayon. Suportado naman ng bagong pamumuno ng Police Regional Office, Pro-5, ang paglutas sa matagal na problema sa insurensiya sa Kabikolan. Malaking tagumpay naman sa pulisya ang pagkakadiskubre ng taguan ng mga armas at pampasabog sa Bicol. Si Sherry Galicia, humahataw. Nakahanda ang Police Regional Office 5 na tumulong sa Armed Forces of the Philippines gaya ng paglalagay ng task group sa isla ng Masbate. Ayon kay PRO5 Acting Regional Director, Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., support role ang bahagi ng pulisya sa paglaban sa mga natitira pang rebeldeng grupo sa Kabikulan. Nandiyan ang Provincial Mobile Force Company na siyang nagsisilbing counterpart ng militar sa pagtugis sa mga hinihinalang miyembro ng New People's Army sa rehiyon. The PNP is support role sa counter-insurgency, anti-CTG. The primary actors are the EFP. We fully support them, the troops of General Almase. So it is still a whole of nation approach, part pa rin ng LCAP. So we provide interoperability, intelligence packet. We have the mobile force here, provincial mobile force. Yes. And we have the community monitoring, complementing the counterpart from the EFP. Isang may tuturing naman na malaking tagumpay sa panig ng puwersa ng gobyerno ang pagkakadiskubre ng armed cache o taguan ng mga armas at pampasabog sa dalawang magkahiwalay na lugar sa Kabikulan. Itong araw ng Linggo, August 17, nadiskubre ng Masbate 2nd Provincial Mobile Force ang taguan ng matataas na kalibre ng baril, mga magazine, mga bala, pampasabog at mga kagamitan sa bayan ng Esperanza. Sa Camarines Norte, isa pang pinagtataguan ng mga armas at war materials ang nadiskubre ng pinagsalim na puwersa ng 16th Infantry Battalion 85th IB ng Philippine Army at PNP sa Barangay Malaya, Labo, Kamakalawa. Na-recover ng mga autoridad ang 6 na M16A1 rifle, isang AK-47, Claymore type anti-personal mine at 195 rounds ng mga bala. It is a big accomplishment, blockbuster accomplishment in decreasing the firearms of the CTG. Hindi na nila magagamit yun. It only shows that we are effective, we have actionable intelligence that lead to the confiscation of arms cache here in Masbate and Camnote. Magagaling ang mga tao namin. Magagaling ang intelligence ng AFP at ng PNP. Binigyan din naman ni Police Brigadier General Babagay sa mga kawani ng Masbate Police Provincial Office ang adhikain at ang direktiba ng pamunuan ng pambansang pulisya sa mabilisang pagresponde sa mga mamamayang mangangailangan ng tulong ng pulisya. We have to make peace and order and public security. So ang Chief Philippine National Police namin, sa three core value strategy niya is swift police response. Una, swift police response within 5 minutes. Pag may call for help, dapat nandun kami. Dial 911, darating ang mga police within 5 minutes.
Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Nagpasa na ng resolusyon ng Barangay Council ng Biak na Bato at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng La Castellana para humiling ng espesyal na permit upang may sagawa ang dredging sa creeks ng naipunan naman ng materials mula sa Mount Canlaon. Si Alan Manansala, humahataw. Iminumungkahi ng Incident Management Team o IMT ng La Castellana Negros Occidental ang agarang pangangailangan para sa dredging operations sa mga sapa na labis na napuno ng materials bunsod ng pagputok ng Bulkan Canlaon, kabilang ang Bagakay Creek at Taburong Creek na matatagpuan sa Barangay Biak na Bato. Ayon sa ilang barangay official sa lugar, nangangamba sila na malagay sa panganib ang mga residente dahil sa posibleng pag-apaw ng lahar tuwing malalakas ang ulan. Nagpasa na rin umano ng resolution ang sangguniang barangay at ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO para humiling ng espesyal na permit upang maisagawa ang dredging. Dagdag pa ng IMT, nanganganib din aniya ang mga residenteng nakatira sa pagitan ng dalawang daluyan ng tubig dahil may matinding banta ng pag-apaw ng lahar mula sa mga sapa. Kaya nananawagan ang IMT ng La Castellana at mga residente ng Barangay Biak na Bato sa agarang aksyon sa Office of Civil Defense, Department of Environment and Natural Resources o DENR at Protected Area Management Board o PAMB hinggil sa usaping ito. Ayon sa La Castellana IMT, humiling na ang PAMB and Bank sa DENR Secretary sa pag-aproba para sa dredging ng mga sapa nang hindi ginagamit o inilalabas ang mahuhukay na materials. Ipinasa rin ng ang Resolution number 17 na nag-aata sa provincial government, DPWH at iba pang ahensya na bumuo ng pangmatagalang dredging plan sa Mount Canlaon Natural Park at Resolution number 18 na mahigpit na nagbabawal sa LGU at barangay na magsagawa ng dredging ng walang pahintulot. Dapat ding sumunod sa tamang proseso ang dredging dahil anumang paglabag ay maaaring magdulot ng reklamo at parusa gaya ng naranasan sa Bohol at Cebu. Alan Manansala, humahataw sa Balita Ngayon. Ibinida naman ng mga bayan sa probinsya ng Quezon ang mga karosang may iba't ibang disenyong sumisimbolo at produkto ipinagmamalaki ng kani-kanilang bayan sa Nyog-Nyogan Festival 2025 Grand Parade sa Lucena City. Si Japet Cablaida, humahataw. Sa kabila ng maalinsangang panahon na may kasamang pag-ulan, matyagang naghintay ang mga residente at turista upang masaksihan ang Grand Parade ng Nyog-Nyogan Festival 2025 sa Lucena City. Bubungad sa kanila ang makukulay na street dancers mula sa iba't ibang bayan at lungsod, suot ang mga kasuotang naglalarawan sa mga magsasaka sa kanilang lugar. Kasunod ang mga magagarbong karosa na may malikhaing disenyo mula sa agrikulturang produkto bilang pagpupugay sa mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon. Ganun pa rin naman ang ginagawa nila. Nagbibigay po sila ng engganyo sa lahat po ng mga Quezonian. Nakikita po namin yung bawat bayan na nag-e-effort para po sa katagumpayan ng Nyog-Nyogan po. Tulad na lamang ng float ng Bayan ng Pagbilao at ang karosa ng San Francisco na gawa sa baon ng niyog at iba't ibang palamuti. Isa lamang ito sa highlight sa isinagawang 12-day festival sa lalawigan. Nagkaroon din ng sayaw sa Niyog Dance Showdown sa Alcala Sports Complex ang mga street dancers ng 21 bayan na kalahok. Japet Cablaida, humahataw sa Balita Ngayon. Okay. At this point, meron tayong pagkakataon na maka-shoutout, sabi ni Adet. O sige, shoutout tayo sa mga manonood. Arnel Manangan, na yan. Ren Shodo, Marivic Tumorong, Rogelio Manuel,
Ayan. Narciso Bahas, Rosita Nebrida, of course, and Tolentino Melchorgo, Marlene Manuel, Delia Dusal, Lily Romero, Ligaya Alnas, Ligaya Emma Chikuhara. Good morning po. Nicole Ann Billester, Amelia Rogas, Kagasgas. Ayan, good morning po sa inyo. Elena Yang. Of course, mga kasambahay, si Johnny De Leon, si Grace Valdez, ayan, yung nanay ni JC Valdez. And happy birthday sa kuya ko. Happy birthday, Kuya Boy. At syempre, sa lahat ng ating mga kasama, Adet, banggitin na natin, may sapat naman tayong oras. Narito si Jose Ibanez, kasama natin si Alex, at syempre si Bernie at saka si Paraon. At sa ating mga kasama naman sa studio, nariyan syempre si Adet, nariyan po si Jen, si Belinda, nariyan si Josh, nariyan po si Rodrigo, nariyan din si sa audio natin, Josa, si Justin, good morning. And of course, kasama din natin dyan, nariyan si Ian, kasama natin si Aryan, kasama natin si Carl, si Races. Maraming salamat. Sino pa? Okay? Kenneth. Ayan, si Kenneth pala. Magandang umaga po sa inyo. Oh, mayroon pang natitira. Adet, pwede. Ayan, of course, yung mga kasama naman ni amigo Sherwin Kulubong, nariyan si Christian at saka si Jerickson. Ang nanay ni Joshua na nakikinig. Magandang umaga po. Magandang umaga. Of course, Attorney Ruth Soriano, ang ating Vice President. And of course, Attorney Mel, sa lahat ng mga abogado at mga paralegal. Good morning po sa inyo. At syempre, mga kasambahay, Mami Beth Rason, kay Brad Idad. At ganun din sa nanay ni Attorney Ruth. Good morning po sa inyo. GMJ Eusebio, sa ating mga BP, nariyan si BP Nolly, si BP Joseph, si BP Bong. At mga kasama naman natin, ayan, BP Nolly, BP Bong, sino pa? GMJ Eusebio. Yung mga kasama natin sa transmitter, good morning po kay Daryl, and of course kay Alvin. At syempre, Engineer Adrian. Dalawa kasi yung Adrian. Nariyan si Adrian A, Adrian Karumba, Adrian Isip, and of course mga kasambahay. Yung mga kasama natin sa social media, nariyan si Flor sa News Department. Thank you so much, Grace Casin. Nariyan din po si Monokson, si Ana. Ay, standby na po kayo dahil mamaya. Ana, and of course si Moy, sa inyo pong lahat, si Jaisel. Kasama, syempre, ang lahat na bumubuo ng News and Rescue Command Center. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. Ang mga doktor lagi na nanonood sa MCGI. Magandang umaga po. At shout out po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at syempre sa iba't ibang panig ng mundo. Shout out din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Nabanggit ko ba si Bernie, yung ating pilot? Thank you very much. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din, sa aming Facebook at TikTok accounts, mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV. Pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahagi mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula naman po sa Kawikaan 27:5. Maigi ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nakukubli. At yan po mga umahataw na balita ngayong umaga ng Biyerkules, ika-20 sa buwan ng Agosto 2025. Sa ngala ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni amigo Sherwin Kulubong, ako naman po si Annie Rentoy. At dito, si UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalangahan. Standby po, susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.